Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na hirap na ang taong bayan at ang administrasyong ito halos walang magawa. Kasama ito sa promesa nung kampanyahan ba nung eleksyon May 2022 na asikasuhin nila ito. Hanggang ngayon wala pa eh. Okay, ito po yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Grabe, this is sad news. Dahil ang prediction ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong April, Mayo naman ngayon, nung April, pataas ng pataas ang inflation. Okay, simulan na lang natin itong taon na ito. 2024. January, 2.8% ang inflation. Noong Pebrero, 3.4. Tumaas. March, 3.7. Diba? 3.7 March. So, pataas ng pataas. Dapat sana mag-focus ang gobyerno paano ito kung hindi man pababa i-maintain. Nako, for the month of April, ang prediction ng Bangko Sentral baka aabot ito, highest is 4.3. Malalaman natin ang actual inflation by May 7 according to Central Bank i-release ng Philippine Statistics Authority. So, ano ba ang dahilan? Bakit pataas ng pataas ang inflation? Okay, sabi ng Bangko Sentral, yung falling value of the peso against the dollar. Yan ang isang rason. Lumalakas ang US dollar, humihina ang peso. Dahil mahina ang ating peso, di kakaunti ang mabili. And then, other reasons is continued price increases for rice in meat along with higher gasoline prices and the peso depreciation are the primary sources of the upward price pressures for the month of April. So, yung petroleum, crudo, gasolina, hindi mapigilan pataas ng pataas. Kaya, I don't know kung ano ba ang ginagawa ng administrasyong ito para pigilan ang pagtaas ng mga presyo. Kasi marami nang umaaray na mga pobreng Pilipino. Yung latest survey, kalimutan ko na kung Pulse Asia ba ito, SWS, 46% ng Pilipinos consider themselves poor, halos kalahati. 46%. So, itong 46% na ito who consider themselves poor, sila ang apektado sa inflation, and even siguro yung mga ordinary government workers, hindi naman considered poor. Kaya lang, ang hindi na lang umaaray sa pagtaas ng presyo, yung mga matataas ang posisyon sa gobyerno, mga nasa Malacanang, mga lawmakers, mga secretaries, undersecretaries, mga directors, halos hindi nila maramdaman kasi nga may pera. Paano yung ordinary workers? Ngayon is Labor Day. Ano ang hinaing ng mga manggagawa? According to Ibon Foundation, kulang na kulang ang minimum wage na pinapatupad sa ating bansa para mabuhay ng yung katamtaman lang ang average Filipino family. Sa NCR, 600
I think 21 pesos ang ano, I'm not sure, basta 600 plus ang minimum wage sa Metro Manila. Ang pinakamababa, depende kasi sa region, is mga 320. Kaya lang, according to Ibon Foundation, ang average minimum daily wage para mabuhay ng katamtaman ang Pilipino is dapat 1,200 pesos. Sa isang katamtamang pamilya, dapat yung income para makakain ng eksakto, mayroong mga basic needs. Paano 600 lang sa Metro Manila? Alam nyo naman sa Metro Manila, okay pa siguro sa probinsya. Kaya lang sa probinsya naman, maraming libre doon. Kaya lang napakababa naman ang sweldo. So, iyan ang problema ngayon. Pataas ng pataas ang bibilhin, ang sweldo ng mga manggagawa, kung tataas man, napakaliit ang pagtaas. So, malaking problema na inaatupag ito ng administrasyon. Pag hindi nila ito naatupag, pag hindi nila ito nasolusyonan, I don't know na lang, ang taong bayan na hindi na makatiis, baka kung ano, baka ito na yung pagbaba ng administrasyon, yung pagbagsak ng administrasyon, ito is nakasalalay dito. The most pressing concern, problema ng taong bayan is inflation. Job, pagkakaroon ng trabaho, wages, yung dapat mataas. Yan yung tatlong primary concern na pag hindi na solusyonan, lalo na yung inflation, nako, yan ang nakikita ko na downfall ng administrasyong ito. Lalo na ngayon, magmi-midterm election, 2025, nako. Pag dating ng election time at ganyan pa rin, pataas ng presyo, matatalo ang mga candidates ng administrasyon. So ano bang ginagawa ng administrasyon? Hearing sa House. Directive ng Speaker of the House is ang mga concerned committees ay nagsimula na Pinatawag ang mga kung sino-sinong pinatawag. Tinalakay yung malaking gap ng farm gate price and retail price. Example, sa yote, 5 ang farm gate price. Ang retail price umaabot ng 60 pesos. Para something like that. Napakalayo yung gap. Bakit ganun? Kaya, namurong problema ang ating gobyerno. Ang ano dyan is, ang speaker na rin nagsabi, yung greediness. Yung masyadong gahaman sa ganansya. Paano nila makontrol yung mga negosyante? Kung ang mga negosyante kaibigan din nila. Example, yung hoarding and smuggling. Kasama na yan, yung nagpapataas ng farm gate price. Maalala nyo, nangyari nung, kailan ba yun? December of 2023. Yung presyo ng sibuyas na naging ginto, 700 to 800 pesos per kilo. That's a product of hoarding, smuggling. So, yan din ang nangyayari ngayon. Halos walang magawa ang ating gobyerno against smuggling, hoarding, manipulating prices. Kaya ang kawawa ang nasa laylayan. So, sana itong April na ito ang last na lang sana na pagtas ng inflation. Sana may magawa ang gobyerno nating ito para naman wag nang pataas. Kaya nila pababain kung i-maintain na lang kasi ang sweldo. Okay lang sana kung pataas ang presyo, inflation, taasan din nila corresponding yung sweldo. Kaya lang hindi. Ang itataas lang ata ngayon, 100 pesos lang. Ano magagawa ng 100 pesos? Ulitin ko, yung mga naririnig kong news sa mga media outlets, karamihan
ah, umaaray na sa pataas na presyo, lalo na yung bigas. O, ano ang pangako? Ibababa natin ang presyo ng bigas, 20 pesos na lang. O, sabi, magsona na naman ang Pangulo. Hindi ko makalimutan yung kanyang sona last year. Pero sabi niya, napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, ng gulay, karne, asukal at iba pa sa pamamagitan ng kadiwa na naman. Nasaan ang mga kadiwa? Nakakatulong bang kadiwa? Wala rin. Kaya sana may magawa ang administrasyong ito para naman pigilin ang pagtaas ng presyo para hindi kawawa ang taong bayan. Pag hindi, nako, yun na, pabulusok, pababa ng pababa ang rating ng administrasyon nito at ikakabagsak nila.